Dahil nga po sa panahon, pero alam ko po na hindi po tayo bibigoy ng Lord dahil alam ko po na sa gabing ito, sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin and welcome po sa ating midweek service at sa ating mga kapatid din po na nakatutok ngayon through FB Live. Welcome din po mga kapatid. And of course, ito po ang oras no, na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob niya. Although malakas ang ulan, pero alam ko na mas malakas po ang presensya ng Panginoon sa lugaring ito. Kaya nga po, hindi po yung number natin ang makakahadlang sa pagbibigay po natin ng parangal at papuri sa ating dakilang Diyos. Kaya nga po, ihanda na po natin ang ating mga puso. At ihanda na din po natin ang ating mga Biblia po at sama-sama po nating basahin ang salita ng ating Panginoon sa mga awit 103 verses 1 to 3. So Psalms 103 verses 1 to 3. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at ang lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang bangalan na pangalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Verse 3, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpatawad at anumang aking sakit, ginagamot niya lahat. Sige po, tayo po'y manalangin. Oh, hallelujah, Lord God. Tunay nga po, Diyos, na kayo ang Diyos namin na aming tagapagpagaling. Kayo ang Diyos na dakila naming manggagamot, na hindi lamang, Panginoon, ang physical namin na kalagayan. Sakit, Panginoon, ang kaya niyong pagalingin, kundi, oh Lord God, ang sakit ng kasalanan, Panginoon, na kung saan, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo, naranasan ng inyong mga lingkod, ang lahat ng mga nanampalataya sa inyo, ang tunay na kagalingan at kalayaan sa pagkagapos, Panginoon, ng kasalanan sa amin. Kaya nandito po kami, Panginoon, malaya, Panginoon, nalalapit sa inyong harapan. Ngunit, Lord God, kami din po ay nagpapakumbaba, Panginoon, at hinihingi, Lord, ang pagsaliksik mo sa aming mga puso, sa aming isipan, and even, oh Lord God, ang lahat ng aming mga maling gawa, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay nagpapasakop sa inyo, nagpapalinis, Lord God, hinihingi, Lord, ang inyong kapatawaran sa lahat po ng mga maling gawa po namin. Ang sa ganon, ang kalayaang ipinagkaloob mo, Panginoon, sa amin, ay lubusan po namin ma-enjoy sa oras na ito, nang sa ganon, ang pagkilos ng banal mong Espiritu Santo, Panginoon, ay aming maranasan, O Lord God. Hindi po sa bilang kayo tumitingin, Panginoon, kundi sa puso na naadoon ang kauhawan na kayo, O Lord God, ay mabigyan po namin ng parangal, ng papuri at pagsamba na nararapat, Panginoon, sa inyo. At nawa, Lord God, patuloy mo din, Panginoon, na kami, Lord, ay samahan sa tulong at gabay ng banal mong Espiritu Santo. Ganon din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na kasama namin ngayon through FB Live or sa mga kapatid po namin na mabayahi pa lamang po, Panginoon. Sa mga oras na ito, ang panalangin namin, O Lord God, ang inyo ding pagsama at pag-iingat sa kanila. Dalhin mo sila, Lord God, sa lugaring ito ng ligtas, Panginoon. At sa ganon, Father, sama-sama po kaming magbibigay ng papuri at parangal, Panginoon, sa inyo. Kaya, Lord God, sa iyo, Panginoon, namin lubos na itinataas, ipinagkakatiwala, Lord, ang lahat ng aming mga gagawin. Dahil tunay, Lord God, walang ibang Diyos, Panginoon, na karapat-dapat na makatanggap ng mga papurit, pasasalamat po namin, kundi ikaw lamang, o Panginoong Jesucristo. Kaya sa iyo muli, Lord, ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng aming dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Narapat naman po sa gabing ito, ihandog natin ang walang hanggang papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, you are God, and we lift you up.
You deserve all the praises, O Lord. Highest praises, the never-ending praises, O God. Oh Lord, right in this moment, oh God, we just want to lift up your name, Lord. And everything that you've done in this life, oh Lord, we magnify, we glorify your highest praises, oh Lord. Let this heart dwell in you, to feel every heartbeat. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you, Lord. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender, 'cause I came for you. I live for you. I live for you. Oh, I came for you. Oh, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. Now that my heart is open, now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. Oh, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Oh
your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way. Oh, Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Oh, let's set on fire. It's your heart's we desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, we make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Hallelujah. Yes, Lord. Katulad po ng aming inawit, O God, hinahayaan namin ang pagkilos ng banal mong Espiritu. At anuman pong mga distraction, O God, namang mga bagay na sagabal po sa aming pong pagsamba ngayong pong gabi, aming pong sinasaway, at binibigyan po namin ng laya ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Panginoon, mangusap ka sa bawat isa. Dahil, Panginoon, paano kami sumamba sa iyo ngayong gabi? Panginoon, alam po namin, Lord, na kinasihan mo ang iyong mga anak. Dahil nga po, sa sinasabi po ninyo sa iyong salita, kung saan kami nagkatipon sa iyong pangalan, ang banal mong Espiritu ay nilalagay mo sa kanilang kalagitnaan. Kaya binibigyan po namin ng puwang ang pagkilos ng banal na Espiritu po sa gabing ito, aming Ama. At amin pong inaalis sa mga bagay na sumasagabal po sa aming pong pagsamba. At tinangkin namin, Lord, ang pagkilos mo at pangungusap po sa amin, O God. Mga nanghihina, pero kayo po magpapalakas, magbibigay ng encouragement. Hayaan mo ang iyong salitang may papahayag, O God, isang kasangkapan upang kami po ay makatanggap ng kalakasan mula sa iyo. Kaya salamat, aming Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong mensahero sa gabing ito. Manguna ka, Panginoon, at gamitin mo po ang kanyang labi para po may bahagi ang iyong dakilang salita. Pagpalain mo kami, aming Ama, katulad po ng mga kapatid namin na sa Facebook Live ngayon. Lord, kasama po sila na kami makikinig
ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po kami, aming Panginoon, katulad po ng prayer kanina, maaring mga kapatid namin na nasa daan pa, patungo dito po sa lugar na ito, sila po ingatan niyo na sila ay makarating ng ligtas. Salamat po aming Panginoon, malugod na po naming binabalik sa iyo ang karangalan at kapurihan sa ngalan po ni Jesus. Amen. Amen. Yan po. So, muli po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa and welcome pong muli sa ating gawain sa oras na ito. And alam ko po na medyo, hirap po yung pag-travel dito, gawa ng baha at malakas na ulan. Pero salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya po sa bawat isa sa atin na nakarating po dito ng ligtas. And alam ko po yung iba nating mga kapatid na sa biyahe pa rin po hanggang sa ngayon, na walang pag-iingat ng Lord ay sumakanila din po. And praise God po. Yan, mga ilang araw na naman po ng katagumpayan ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Na alam ko po, hindi tayo binigo muli ng Lord. Marami pa rin siyang mga panibagong, di ba? Hindi lang biyaya, kundi mga paalala sa atin. Yung mga pangako niya na minsan nakalimutan natin, ni-refresh ng Lord sa atin sa mga nakaraang mga araw. Kaya salamat sa katapatan at kabutihan ng Panginoon sa atin. Kaya this time po, atin din pong ipagmayabang ang katapatan ng Panginoon po, na maibalik ng lubos sa Kanya ang nararapat na pagsamba sa pamamagitan naman po ng ating mga kaloob. Sige po, tayo po yung magkaloob sa Panginoon. And I believe that I can do all things through you, Lord. I'm so amazed at what you can do. Teach me how to trust in you. Show me how it's done. I want to manifest your love. Yes, Lord, yes, Lord, I will manifest your love. Yes, Lord, let your glory shine through me. Yes, yes, Lord, I want to manifest your love. I believe that I can do all things through you, Lord. I'm so amazed at what you can do. Teach me how to trust in you. Show me how it's done. I want to manifest your love. Yes, Lord, I will manifest your love. Yes, Lord, let your glory shine through me. Yes, Lord, I want to manifest your love. From the rising of the sun to the going down of the same, day by day, from glory to glory, from the rising of the sun to the going down of the same, day by day, from glory to glory. Yes, Lord, I will manifest your love. Yes,
Yes, Lord, let your glory shine through me. Yes, yes, Lord, yes, Lord. I want to manifest your love. Sige po, tayo pong lahat ay magsipagtayo at extend po natin ating mga kamay sa ating pong tithes and offerings. Tayo po yung manalangin. O Diyos, Ama naming nasa langit, taos po sa kami nagpapasalamat, Panginoon, at patuloy na nagpupuri dahil Ikaw ay mabuti at tapat na Diyos sa aming pong mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa pribilehyo na muli kami po ay nakapagkaloob ng aming pong mga ikapat mga handog sa inyo. Tanda na aming pong pagmamahal sa inyo, Panginoon, dahil Ikaw ang unang nagmahal at umibig po sa amin. At bilang tanda nito, Panginoon, ay ang pagsunod po namin, Panginoon, sa iyong dakilang mga salita, dahil ito yung susi, Panginoon, upang kami inyong pagpalain, Panginoon, sa mga aspeto namin pong mga buhay. Marami po salamat, Panginoon, patuloy pong pagpalain, Panginoon, ang bawat isa, at ang mga humahawag na, Panginoon, patuloy pong ingatan, pagkalooban ng kalakasan, ng karunungan, Panginoon, upang ang mga salapin ito, Panginoon, ay magamit para sa kalalawak po na inyong pong kaharian dito sa lupa. Lord, marami po salamat po, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Ito ang aming nakakasang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po sa bawat isa po na nagkaloob and kay Brother Arnold po sa prayer nating tithes and offering. So dako po tayo ngayon sa ating announcement mo po. Muli po paalala yung ating night of prayer po this Friday po, June 27, 6 p.m. po dito sa ating center. And of course, sa mga kalalakihan at kababaihan po, joint meeting this Saturday po, June 28, 9 hanggang 12 noon po dito din po sa ating center. And of course, ayan, last week na po tayo ng June. Ang bilis ng panahon, mag-July na. Kaya nga, Don't Watch Prayer po natin and Breaking of Bread po. First Saturday po ng July, July 5 po yan, 5 a.m. po. Hindi pala sa ating center. Google Meet po tayo niyan, online po tayo. And of course, paalala pong muli, yan, yung ating pag-aaral po sa BPI po, Basic Principle of Interpretation po, third Sunday ng July, after po ng ating AM service, 1 hanggang 3:30 po dito sa ating center po. And of course, yung mga kabataan po, first and second Saturday din po ang kanilang youth worship service po. And yan. Oh. May pahabol na palakpak. Ayan, sige. At this time po, atin na din pong ihanda ang ating mga puso po to receive po ang salita ng Panginoon po na isi-share po sa atin ng ating kapatid po na si Brother Michael. Amen. Kamusta po lahat na nandito sa nakapasok? So yung mga iba parating pa lang, so alam natin na malakas ang ulan at talagang ganyan, tagulan na. Amen po. So nakarang linggo, naalala niyo po na nabanggit ni Sis Ellen na may continuation. So kung nagkataon lang po na hanggang 8:30 tayo nung gabi na yon, tatapusin niya na po sana hindi yan Pero dahil konti na lang, ipagpapatuloy na po. So, magandang gabi po sa lahat at patuloy po tayong manalangin. Hallelujah, Lord. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon to. Lord, alam po namin, Panginoon, na bagamat kami kukunti dito sa bulwagang ito, Panginoon, pero alam po namin, Panginoon, nakasama namin ang aming mga kapatiran, Panginoon, sa lahat man ng dako na kung nasaan man sila ngayon. Marami pong salamat, Panginoon, at patuloy niyo pong pagpalain, i-bless po ang iyong lingkod ay siya lamang maging daluyan ng iyong salita. Marami pong salamat, inihiling po namin ito lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Amen. So, sabi ko nga, continuation na lang ito, the life in the Spirit. How good to have a spiritual life. Spirit-filled life. Amen po ba? Amen po? So sa anim na topic na yon na puntahan natin. So yung topic na yon ay more on how to live in a spirit-filled life.
So nakita natin doon yung carnal, meron ba? Next slide. So, yan. So yung spiritual or carnal, nalaman natin kung paano ba nagiging spiritual at saka kung paano ba nagiging carnal Christian. And then nakita natin doon yung freedom of living, yung liberated living na pagka namuhay ka sa spirit-filled life. And then alam naman natin na pag namuhay tayo sa spirit-filled life, naandun yung pagkilos, the works of the Holy Spirit. And pag naisabuhay talaga natin yon, naandun yung victory in Christ. Amen po. At habang napag-aralan natin yon ng banal na espiritu at tinignan natin, ano ba ang banal na espiritu para sa iyo? So, hindi lang siya teaching, pero kailangan siyang magkaroon ng katungkulan sa buhay mo. At pag-aralan natin dun na what is the Holy Spirit to you? He is a divine person of a dynamic power and who desire to be our daily partner. Amen po. And then, the last topic po na hinati na namin ni Sis Ellen is be filled with the Spirit. Nakita natin yan sa Ephesians chapter 5 verse 18. Sabi dito, don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Amen? The Word of God says that be filled with the Holy Spirit. And ano ba yon? Mga commands, characteristic, at saka consequences ng being filled with the Holy Spirit. At na daanan natin yon na the command ng Spirit-filled life is that the Word of God commands us to have a Spirit-filled life. And the work of God demands us to have a Spirit-filled life. Amen? And then doon sa mga karakteristik, makikita natin doon na we should have a dwelling place in our heart, that Holy Spirit. Amen? And makikita rin po natin doon yung consequences to have a Spirit-filled life. Yung consequences na yon, we will have the power to love. Amen po? We can, the power of God that we have in our heart. And then we will have the consequences to serve effectively if we have a Spirit-filled life. Amen po? So tatlong C yun, commands, characteristic, at saka consequences. And then, tuloy ko lang po dito sa 4 and 5 na be filled with the Spirit is the conditions of the Spirit-filled life. Amen po? The condition, so, sabi natin doon, alam na natin what is the Holy Spirit to you. Alam natin kung ano ba ang banal na Espiritu na nakita natin sa atin. Pero, nabanggit ito nung katapusan ng conclusion ni Sis Ellen na we have to have a Spirit-filled life. And kung mapapansin ninyo, babalikan natin yon, mukhang itutuloy na ni Pastor Boy nung prayer niya. Sabi niya, ang isang kondisyon to have a Spirit-filled life ay itong unang condition, which is confession. Amen? Confession. The condition to have a Spirit-filled life, first, we should confess our all known sin. And then, dadaanan natin yielding at saka faith. Amen? Punta muna po tayo dun sa confession. Confession, Ephesians 4 verse 30 says, and grieve not the Holy Spirit of God. Grieve, the word grieve means cause pain,
cause sorrow, and to hurt deeply. And sabi dito, and grieve not the Holy Spirit. And alam ba natin na ang kasalanan ang siyang nagpapahirap, nagpapakasakit sa banal na Espiritu. Amen po? And all sins grieves the Spirit and hinders the Spirit feeling. Sino dito ang nagsasabi na, puspus ako ng banal na Espiritu pero nakikipag-away ka naman ng oras na yun? Meron ba? So alam ninyo na sa pagkakataon na yun, nasasaktan natin ang banal na Espiritu. Amen? Amen. Yun. Kailangan magpalit ng mic kasi mas marami ang nasa FB Live. Amen po ba? So, wag na pong mag-shoutout pero i-like and share nyo na lang po yung FB Live. Alam ko po mas marami ang nakikinig sa atin sa FB Live na yon. Kung saan man kayo naroon, nasa traffic, naglilimas ng baha, inaalala kung saan ililipat yung sasakyan. Ang topic po natin na yun, Holy Spirit, your daily partner. Amen po? So balik po tayo, confession. Sabi doon, all sins grieves the Spirit and hinders the Spirit feeling. So, alam natin na ang banal na Espiritu ay nasa atin. Amen po? Magmula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay nananahan na sa atin. Amen po? Nasasaktan yan pag yan tayo ay nakakagawa ng ating mga kasalanan. Ano man yung mga kasalanan na yun, whether it is a burst of anger, lustful glance, no? Tinignan mo lang tapos medyo pabalik-balik. An act of adultery, grabe na to, and any willful act of sin, we grieves the Spirit and place ourselves under the control of flesh. Amen po? Pag yan ay in-entertain natin, anger, lust, ano pa? Lahat ng mga willful sin, we are in control of the flesh, not the Holy Spirit. Amen po? Kaya po, kung nasan man, nasa traffic kayo ngayon, at galit ka dun sa sumisingit sa'yo sa unahan, huwag ka nang magalit kasi nasasaktan mo ang banal na Espiritu. Amen? And we should confess that sin. The Spirit feeling is not dependent upon living a sinless life. Hindi natin kayang maging perfect. Meron tayong mga nagagawang kasalanan. But it is dependent on willingness to confess that sin. Amen? If we confess that all known sin, we will experience the Spirit-filled life. Amen po? Napag-aralan din po natin, just test, reckon, just confess that sin and Holy Spirit will be working in us. Amen po ba? Amen. Na-experience po natin yan, inner healing, confession, repentance. Grabe. Hanggang ngayon po ba, daman nyo pa ba rin po ba ang inner healing? O medyo may inner hurt na? Sana naman yung inner healing na ginawa natin
ay patuloy na nag-heal sa atin ngayon. Amen po? And then, confession is the key. Sabi nga, PM is the key. Dito, to have a spirit-filled life, confession is the key. Confession prepares us to be filled with and controlled by the Spirit. All of us must keep short accounts with God and men. Kailangan natin ihingi ng tawad yan sa ating Panginoon at kung kanino mang kapwa mo nagawa yung kasalanan na yan. Amen? And we must consistently be willing to confess all known sin. Amen? All known sin. Lagi kong binabanggit known. Kasi, posible na itinatago mo lang yan. Ikaw lang may alam. But this time, the first condition is confess that sin. Amen po? Amen. And then the next one is yielding. Yielding, isuko, surrender. In 1 Thessalonians 5:19, sabi naman dito, kanina, grieves, wag. Pero dito, quench naman, not the spirit. Quench, meaning, isuppress, o stifle. Ano ba yung stifle? Sakalin? O pigilan? We quench and stifle the Spirit and His working when we fail to yield ourselves to Him. Pag hindi natin sinuko yung ating buhay, ating sarili sa banal na Espiritu at nanaig, hindi. Ang gagawin ko, yung alam ko. Pero sinasabi na ng banal na Espiritu sa iyo, kapatid, wag yan ang gawin mo. Amen? Yung sinasabi, lagi natin naririnig kay Pastor Boy na we should have a discernment with the Holy Spirit. Nabanggit nga, iyan ako na lang din dito, baka, di ba? May gumagamit, the Holy Spirit. Spirit. Di ba? Sabi ng banal na Espiritu sa akin, pero minsan, tinitignan natin. Oo nga. Pero bakit niya nabanggit yun? Nakikita natin, uy, nabanggit niya yun. Siya ba ganun? Pero kung iisipin natin, baka nga naman, di ba? Baka nga naman nung that time na yun, meron talaga pagkilos ng banal na Espiritu sa kanya. Pero may pagkakaiba yun pag meron na siyang ibang motibo pagkatapos ng pagkasabi ng banal na Espiritu. Okay? So, yung power of the Holy Spirit is a divine power. Alam po natin yan. Kaya hindi natin maaaring sabihin na, oo, nasa pagsuko ako ng banal na Espiritu, pero pag singit-singit ka naman dyan sa sasakyan, konting kalabit lang sa'yo, konting kibot lang sa'yo, angal ka na, complain, di ba? And yung pagsuko na yon, when we say no to God, when we are unwilling to do His will, we will resist His working and refuse sa pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Thus, we suppress the Holy Spirit. Amen po? First condition, confess. Second condition, yield. Yield self to the Spirit's control. Amen? Sabi ko nga, ano ba yung pagsuko na yon?
you should have a discernment. Amen? Hindi tayo magiging puppet. Minsan sabi natin, oy, sabi ng umupo lang ako dito, wala akong gagawin. Pero hindi. Merong ipapagawa sa iyo ang banal na Espiritu. Amen po? Amen. And the greatest enemy of the Spirit-filled life is a self-directed life. Sabi ko nga kanina, ito na ang sinasabi ng banal na Espiritu sa atin, pero sinusunod pa rin natin yung ating sarili. Minsan, sino bang nakikipagtalo pa dito? Sinabi na ganito, pero ito ba talaga? Nagtanong pa tayo di ba? Kasi meron tayong doubt. But we know the power of the Spirit-filled life. And hindi tayo papaubaya sa ikakalubog natin, ikakapahamak natin. Amen? Because the Holy Spirit has a dynamic power and He is a divine person. No man can serve two masters. Sabi yan sa Matthew 6:24. It is a self. If yourself is on the throne of your life, then self is your master. We should exchange that master to our God. Amen? We have our master, and that master shall direct us to a Spirit-filled life. Amen po? The third one is the condition is faith. Galatians chapter 3 verse 14 says that we might receive the promise of the Spirit through faith. Amen? Pananampalataya. Ito yung pangatlong requirement necessary to be filled with the Spirit is to in faith us. Amen? Sabi natin, ano ba yung kailangan kong gawin? Sabi, banal na Espiritu. Sabi ng banal na Espiritu, ano? As. At pag nag-as ka sa Kanya, dapat may pananampalataya. Amen? It is necessary to be filled with the Spirit is to ask in faith. To be filled with the Spirit, we simply need to come to our Heavenly Father and in faith ask. Jesus declared, if you then, being, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who has Him? Amen? Kung tayo nga, paano tayo magbigay sa ating mga anak? Ganun-ganun na lang. Paano pa ang ating Panginoong Diyos? Amen. Kaya nga kanina, we ask the Holy Spirit. We welcome. Amen. And I know God already given the presence of the Holy Spirit in this place. And same sa mga nasa kanya-kanyang lugar. Sa pagkakataon to, alam natin na maraming mga pangyayari. Sample na lang nga natin, may binaha, naipit sa traffic, hindi makauwi dahil
may ginagawa pa. Ask the help of the Holy Spirit and trust. The primary reason so many yung mga alanganing Christian, subnormal, sabi dito, namumuhay ng hindi ganon. Meron minsan, nagkakaroon ng carnal Christian is because we do not ask for the Holy Spirit enabling power. To live in victory, to know His love, power, and joy, we need to use it by faith, invite the Holy Spirit into our daily conduct, conversation, and conflicts. In any daily conflicts, conversation, sa pag-uusap pa lang. Di ba? Share ko lang, meron isang gabi, usap kami ni YP, maganda. Pa, ganda ng topic, no? Oo nga, Holy Spirit. Sabi niya ganyan. Pero minsan ba, pa, pag ikaw nakasimangot, ayaw mo yung gawin, naandyan ba yung banal na spirit? Naandito pero sa napag-aralan natin, nasasaktan ko siya. Oh, anong gusto mo ba laging nasasaktan? Hindi na. Alam niyo po ba, paggising ko ng umaga, pagmulat ng mata ko, naandyan siya sa harapan. Agad-agad, nakangiti ako. Sabi niya, uy, ayaw kong masaktan ng banal na espiritu. Hindi ba agad paggising sa umaga, iniisip mo na, ano ba yung gagawin ko sa trabaho? Ano ba yung mga kailangan kong gawin? Hindi. Di ba? Pakita natin na ang banal na espiritu, it dwells in us. Amen? And the conditions were confession, yield, surrender, and face us. That's the initial, yung ikapit topic natin, yun yung initial step, condition. Tawagin kong step. Amen? Yung initial step na yon, meron siyang tatlo. Ano nga yung tatlo? Confession, yield, and faith. And sabi natin, okay, alam na natin yung initial step. Paano tayo magkukontinue? Naandyan na, paano manatili? Remain. So the continuation of the Spirit-filled life, para magtuloy-tuloy, it will remain, ay meron siyang tatlo din. Amen? At tinawag naman natin yon walk. Sabi ko nga kanina, step. Pag hindi natin ginawa yun yung step na yon to walk, imagine niyo na lang kung panay step. Ayan, dinidemo ko na. ang pangit tingnan, no? Panay step lang. So ano ba yung step? Panay confess ka lang, surrender, tapos faith us. Pero you're not walking. To continue to remain that Spirit-filled life, we must have this process. Walk in obedience, walk in Bible study, and walk in prayer. Sa mga mature Christian, alam na natin. Di ba? Sa mga baby Christian, medyo may pagkaaha pa yan. Parang, uy, ganun pala. Kailangan pala magpatuloy ako ng obedience. Kailangan pala ng Bible study. Kailangan pala ng prayer. Amen? So, we Christian, normally we are
sabi dito, leaky vessel. Sometimes we are living and laboring in the power of the Spirit, and other times we are not. Amen? Sinong guilty? Oh. So, di ba? Kahit mature Christian na tayo, we are guilty na we are not in continuation of that Spirit-filled life. At pag na-realize natin ito, etong tatlo na to be Spirit-filled takes not just a step, but we transform it into a walk. We step on cleansing, we step on yielding, we step on keeping on us in faith, but to remain filled with the Spirit demands a walk. Kailangan magpatuloy. Amen? So, dito, walk in obedience, the Holy Spirit is given to them to obey Him. Sabi dito sa Acts 5:32. We remain Spirit-filled by being obedient to the Holy Spirit ministry to us. Amen? Continue. Sabi nga natin, lagi nating paalalahanan yung ating sarili na, oops, I'm being filled by the Holy Spirit. Kailangan manatili yun. Kailangan mag-obey ako sa Kanya. We mentioned that the Holy Spirit-filled life is the Spirit-controlled life. He has the control in us, not our flesh. Kaya nga ang sarap ng pakiramdam. Pag tayo ay successful, hindi pinabayaan mag-control yung galit sa atin, hindi natin pinabayaan mag-control yung katamaran sa atin, mag-share ng salita ng ating Panginoon, makipag-fellowship, spirit control. Sa pagsunod, patuloy na pagsunod, na maintain natin yung pagkontrol ng Holy Spirit sa atin. We remain Spirit-filled by being obedient to the Spirit leadership in our lives. Siya yung leader. Siya yung leader. We remain Spirit-filled by doing what the Holy Spirit leads us and guide us to do. Amen? Sabi ko kanina, pag nag-say no tayo dun sa discernment na naririnig natin sa banal na Espiritu, it hurts. Amen po ba? At alam nyo, ang pakiramdam ng nasasaktan. Sabi nga, it hurts. Grieves. Disobedient grieves the Spirit. Amen? Pangalawa, walk in Bible study. Ito, basic. Di ba? Sabi natin, basic. Alam natin na ang banal na salita ng ating Panginoon ay kailangan natin gamitin. The Bible reveals to us God's will and His way. It gives us what we need to stay clean, yung pag-surrender, at yung paglakad natin ng may pananampalataya sa Kanya. Saan natin makikita yon? Sa banal na salita. The Word keeps us clean and strong. Amen po ba yon? Sinong nung nabasa niya yung Bible, sino ang nakakuha ng magandang
mensahe. Meron na ba kayong nabasa na sa banal na salita na lalo ka pang nanlumo? Nung nagbinasa mo? Sinong di ba? Sabi nga sa study, the Bible is a beautiful book. Napakaganda. Napakaganda. The Bible, we can see, we can know who is God. Amen. Ninote ko lang dyan, no Bible, no power. Sinong Kristiyano dito walang Bible? Amen. Di ba? Kasi alam natin, there's power in the Word of God. Amen? Walk in Bible study. Walk in prayer. Ito, maganda tong panimula. Kasi this Friday, we have a night of prayer. To remain Spirit-filled, we must spend some time each day in prayer. What is prayer? It is a communion with God. The Lord Jesus Christ was a Spirit-filled man. Amen po ba yun? Naniniwala kayo? Nakala nyo ang Panginoong Jesus, hindi niya na kailangan ng banal na Espiritu? He also was a Spirit-filled man. Just before he was tempted by Satan, the Scripture says, then Jesus, being filled with the Spirit, was led by the Spirit into the wilderness. Sinabi yan sa Luke 4, verse 1. Sabi din sa Acts 4:31 or Acts 10:38 yan. God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God with him. Amen po? So, mismo ang ating Panginoong Jesus, Spirit-filled life. How much more tayo? Amen? Jesus successfully turned yung steps na yon into a walk. He prayed. He was characterized by prayer. Jesus rose early in the morning to pray. Uy, talagang yun pala yung ginagaya natin, di ba? Jesus rose early. Speaking, don't watch. Amen po ba? He sometimes prayed all night long. Alam natin yan. Hanggang sana nga, yung mga disipulo na nga, nakatulog na. Pero ang Panginoong Yesus, nananalangin pa rin. He sometimes prayed alone and other times with the disciples. We see him praying before Transfiguration and on the Mount of Olives before his arrest. Alam na yung mangyayari, pero ang Panginoon. Ina-emphasize ko lang po dito kung ang Panginoong Jesus ay patuloy na nananalangin, how much more tayo. Amen po? We notice that if we closely connected with prayer, we are being filled with the Holy Spirit. Amen po? Kaya yung pananalangin, kaya nga, it's a privilege na meron tayong schedule ng night of prayer. Kasi kung sa bahay, halos wala kang makitang lugar,
or meron distraction. Pero yung night of prayer na andito. We have a corporate prayer na we grab the opportunity to pray. The primary reason prayer helps us maintain the spirit-filled life is because prayer is a communion with God. Amen? Prayer invites the spirit power. Amen? Sa pananalangin. Kumbaga, charging yung power ng Holy Spirit. Yung power na yon, yung dynamic power na yon from a divine person, we can have our daily partner, daily kasama natin. Amen? And as a conclusion, yung steps na yon, steps into a spirit-filled life, cleansing, confession, yield, and faith, we need to walk it daily in obedience, in Bible study, and in prayer. I just want to have just dun sa, as a conclusion na rin ng topic na Holy Spirit. We have studied this with Sis Ellen with just to a credit to the owner dun sa APIS na inaatinan namin. At nung naging topic na yun, nasa middle pa lang kami ni Sis Ellen. Iba ang dating nung banal na Espiritu. The Holy Spirit is a third person of the Godhead. We have God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Nakita natin, meron bang level yon, hierarchy? Sabi nga dun sa napag-study na, economically, meron. Siyempre, nauna ang God. Pero, they are all God. Amen? And, God initiate the Holy Spirit. Jesus activates the Holy Spirit. And the Holy Spirit dwells us, through us, in us, to enable us to have a life, spirit-filled life. Amen po. At naway dun sa topic, 6 na topic ng banal na Espiritu, huwag natin sabihin na banal na Espiritu nahuhuli. Pero in this earth, tandaan natin, ang Panginoong Jesus ang nagsabi na I will give you a helper, a comforter, na iniiwan niya sa atin ngayon. At yan yung naiiwan sa atin na dwell in us. Sabi natin, bakit hindi ang God the Father? Sige, subukan natin na mag-dwell. Baka hindi, hindi na natin alam. Banal na Espiritu pa lang yung panginginig na ng kalamnan natin. So because God is in the throne. Bakit hindi ang Panginoong Jesus sa puso natin? Kaya ba natin? Pero nandito pa tayo sa mundo. We don't have a resurrected body, glorified body, kaya hindi natin Kaya ang banal na Espiritu ang siyang nananahan sa atin. Amen?
That's why, yan yung comforter natin to have a beautiful, a successful Christian living. Amen? Nakita natin yung doctrine ng banal na espiritu. Ano ba yung banal na espiritu? Nakita natin paano siya mag-interact sa atin, pero yung ipamumuhay natin, yung banal na espiritu namin. Amen po ba? At sa naway, dito nga sa conclusion na to, ng topic, ang naway, ang banal na espiritu, ma-acknowledge natin. Di ko po alam ko po mas marami ang nasa labas ngayon. Kung nasaan ka man, meron kang dinadamdam, meron kang iniisip, alalahanin, ang banal na espiritu ang siyang kasama natin. Kaya, nanyahan ko ang worship team. Sabi nga dun sa ating pag-aaral, we reckon, alam natin na naandito ang banal na espiritu. Just an example, sabi natin, alam kong may pera ako dun sa ATM eh. Alam ko na naandito ang banal na espiritu. Pero, para mapatunayan mo na talagang tunay na meron kang pera dun sa ATM, anong ginagawa natin? Pumupunta tayo sa ATM machine at wini-withdraw natin at paghawak na natin. Sa pagkakataong to, alam po natin na ang banal na espiritu ay nananahan sa atin. Pero po sa pagkakataong to, patunayan natin sa oras na ito na ang banal na espiritu ay kikilos sa pagkakataong ito. Amen po? Tayo po tayo lahat. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Hallelujah, Lord. Nothing else satisfies. All my life I surrender. 'Cause I live for you. I live for you. I came for you. I came for you. Oh, I came Sige, for kapatid. you. Holy Spirit, you Ngayon natin are welcome. mapapatunayan Come and move upon na ang banal na this espiritu place. We desire ay kikilos an encounter sa oras na to. once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit,
Tandaan natin yung unang step. Confession. Surrender. And trust. Jesus, Faith. take me Just us. deeper. I came for you. I came Thank for you. Now that my Maraming. heart is open. Now that my heart is open. I am ready for you. Jesus, take me deeper. I came for you. Oh, I came for you. For you. I came for you. Oh, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move on this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Sige po, bigyan natin ng pagkakataon ang Banal na Espiritu na siyang nangako. Isa po yung sinasabi doon sa huling bahagi ng ating napag-aralan. Quench not the Holy Spirit. Ang tanong doon, bakit daw po natin kini-quench? Sa anong paraan? Maaari may mga distraction katulad ng inawit natin. Distraction sa ating mga pag-iisip. Nagbiministeryo na ang Banal na Espiritu pero kini-quench natin. It's about time. Bigyan po natin ng laya na ang Diyos, ang Banal na Espiritu, ang kumilos sa buhay po natin. Kayo pong nanonood ngayon, ano man po yung inyo pong kalagayan, makisabay po kayo sa amin sa panalangin. Father, we need your Spirit, Lord. We need your power. We need your strength, Lord. Kaya po ang wika ng aming Panginoong Hesus nung siya'y dinala sa disyerto at tinukso ng kaaway, pero mariing sinabi ng ating Panginoon, lumayas ka, Satanas, wala kang karapatan. Ganon din ang sabihin natin, mga kapatid, sa oras nito. Ang kaaway ay walang karapatan na manaig sa ating isipan, manaig sa ating puso, manaig sa ating mga plano, manaig sa ating pamilya, manaig sa ating mga trabaho at iba pa. Let's declare, Lord, your Holy Spirit be upon us. Katulad po ng aming narinig, Panginoon, na siyang advice ni Apostol Pablo, be filled with the Spirit of God. Kaya Lord, handa kami na magpapuspos ng banal mong Espiritu. At sinasaway namin, Lord, ang mga distraction. Sinasaway namin, Panginoon, ang mga sagabal. Sinasaway namin ang mga suliranin, alalhanin, at iba pa, upang makakilos ng malaya ang banal na Espiritu. Holy Spirit, move in this place.
Kumilos ka, Panginoon, maging sa mga kapatid namin na nanonood po sa Facebook Live ngayon. At kung ito man po ay i-upload, O God, at uulitin, Lord, hayaan mo na every time na mapapanood nila ito, O Diyos, sanggapan sila ng banal mong Espiritu. Mangusap ka, Panginoon, sa amin, Lord. Awitin natin muli, kapatid, itong awiting ito. Hayaan nating magministeryo ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. All it takes is one moment Sige po, awitin natin ito. and just one touch from you. We need your touch, Lord. Put aside all distractions. Sige, kapatid, alisin natin I mga came distraction. for you. I came for Isang dahilan you. kung bakit tayo narito. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender, 'cause I live for you. I live for you. Oh, I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Katulad po, Panginoon, ng mga challenges na narinig po namin, kami po'y maging masinurin po, O Diyos. Ano man po ang iyong kalooban ay aming gagawin. At kapag dumating po na nangungusap ang banal na Espiritu po sa amin, ang tanging instruction namin ng iyong salita, Lord, quench not the Holy Spirit. Dahil kapag dikta ng banal na Espiritu, tiyak po na gusto mong gawin namin ay positibong mga bagay. At ito po ay nakasaad po sa iyong mga salita. Kaya wag namin kaligtaan, Panginoon, na ang salita mo ay lagi naming basahin, tupdin, O God, dahil nandyan po nakalagay ang mga pangako mo at mga instruction mo. At Lord, wag din namin kaligtaan na manalangin dahil nun si Jesus
sa garden ng Gethsemane, lagi po siyang nakipagniig sa iyo, Panginoon. Kaya aming Ama, salamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na makalapit sa iyo dahil kay Kristo na iyong anak. At naalala namin ang sinabi ni Jesus nung siya'y nang kapiling niya ang mga alagad, I will ask my Father to send you another counselor. At yun nga po, Panginoon, ang aming minibiti sa mga oras na ito na siyang ipinagkaloob mo na sa amin sapagat ang pangako po ninyo, Panginoon, tulad ng na aming narinig kung i-confess namin na kami ay makasalanan at tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas, the Holy Spirit automatically dwell in us. Okay, Lord, we declare, oh God, right now, in the name of Jesus, we are filled by the Spirit of God. Yes, Lord, sapagkat yan ang iyong pangako, Panginoon. Yan ang iyong sinabi, aming Panginoon. Kaya Lord, ano man ang gagawin ng kaaway, ano mang distraction ang gawin sa amin, yes, Lord, there is power in your name. There is power dahil ikaw ang kapangyarihan. Kaya pwede po naming i-rebuke ang kaaway sa pangalan ni Jesus. Kaya aming Ama, salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang siyang naghari, kayo ang aming naranasan ngayong gabi. Kasama po ng mga kapatid namin sa Facebook Live ngayon. Lord, thank you so much, Lord. We declare victory, Lord, right now, in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Tapos na po ang ating gawain. Humayo po kayo sa ngalan po ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. At kayo po ay patnubayan ng ating Panginoon. At siyempre, advance ng celebration ng dalawa. Silver anniversary. So, God bless you. At may mga kaarawan po sa buwan ng June. Happy birthday po sa lahat. God bless you. We'll lift you up.